Tandaan mo ang tweet na ito mula sa pinaka-prominente at pinaka-mapanganib na Islamistang propagandista ng Britanya, si Roshan M. Saleh. Ang sinumang kriminal o sigadya na nagbabalak na targetin ang mga Muslim ay dapat maunawaan na ang mga Muslim ay napaka-impluensyal sa mga bilangguan sa Britanya. Kaya kung ikaw ay nahatulan ng isang krimen, malaki ang posibilidad na makakatanggap ka ng dobling parusa. Kaya wag na wag mong babatikusin ang mga Muslim o ang Islam dahil kapag nakulong ka, naghihintay sa iyo ang ating mga kapatid doon. At maninal na may video si Muhammad Hijab kung saan nagbibigay siya ng palihim na banta sa mga kritiko ng Islam, tulad ko. Sinasabi niya, alam mo, bawat lipunan ay may mga gangster, mga miyembro ng gang, ang mundong kriminal. May mga miyembro rin ng gang ang mga Muslim. Hindi ko alam. Baka may biglang umatake sa iyo kapag binatikos mo ang Islam. Oh, hindi namin sila inuutosan na gawin yon. Pero ganyan talaga ang mga gangster. Hindi sila natatakot sa batas. Pumapatay sila ng tao. Mararas silang tao. Kaya sa susunod na, batikusin mo ang Islam. Mag-ingat ka rin dahil may mga gangster din kami. Iyan ang sinabi ni Muhammad Hijab. Pagkatapos, binura rin niya ang video na yon. Maaring nandyan pa rin pero hindi ko na ito makita. Sa totoo lang, binura rin ni Roshan M. Saleh ang tweet na ito. Pero bago yon, may ilan sa amin na nakakuha ng screenshot. Pakinggan mo ang Brito na ito na nagsasabi kung ano ang nangyayari sa mga kulungan sa Britanya. Maraming tao, lalo na yung mga nasa woke left, talaga namang walang ideya kung ano ang paparating sa kanila. Alam mo, hindi ako isang taong nagsasalita lang sa podcast o sa kolum ng diaryo. Isa akong taong talagang nagtatrabaho sa loob ng sistema ng mga bilangguan. Kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano mismo ang nakikita ko. Sa kasalukuyan na yon, ang ilan sa mga kulungang pinagtatrabahuhan ko ay 50% ay mga dayuhang mamamayan. 28% sa kanila ay hindi marunong mag-Ingles. Ngayon, hindi naglalabas ang UK ng malinaw na estatistika tungkol sa nasyonalidad at mga sexual na krimen. Pero malaking bilang ng mga lalaking nakilala ko ay nakakulong dahil sa panggagahasa at sexual na pag-atake. Marami sa mga lalaking ito ay sinira ang kanilang mga ID habang papunta rito, kaya wala tayong ideya kung sino talaga sila o kung ano ang kanilang kriminal na kasaysayan. Malaking bahagi ng mga lalaking ito ay tunay na naniniwala na wala silang ginawang mali dahil galing sila sa mga bansa at kultura kung saan mas tinatanggap ang panggagahasa at sexual na pag-atake sa mga babae. Hindi tinatanggap yun doon. Kailangan yung tigilan ang pagsasabi na i-lynch sila ron. Babalatan sila ng buhay ron kapag ginawa nila yon sa mga babae nila. Pumupunta rito at tinitingnan nila ang mga babaeng kanluranin bilang parang karne lang. Tinitingnan nila ang mga babae na parang nagpapakita lang ng balat, kaya wala nang pakialam. Ilang beses na, pinatugtugan na sa iyo ang dami ng ganitong mga video. Sinasabi lang nila, bakit hindi ka makipag-sex sa akin? Sa totoo lang, ito ang pinakaangkop. Ipapakita ko ito sa iyo. Hindi ito tungkol sa estilo ng pamumuhay. Ang ibig kong sabihin, Pero ang aking, ang mga layunin ko ay napakahalaga sa akin. pero hindi mo pa rin pwedeng isipin ang tungkol sa malita ko. Bawat isa na hindi laging nagsasabi ng hindi. Narito ang isang babaeng Aleman na nagpapaliwanag sa kanya ng konsepto ng pahintulot. Sinasabi niya, may mga pangangailangan ako. Uy, meron ako nito. Sige na, makipag-sex ka sa akin. Isa kang pokpok, isa kang infidel, wala kang hijab. Bigyan mo ako ng sex. Yun na yun. Ganyan ang pag-iisip nila. Gagamitin ko ito sa buhay. Ang puso ang makakalutas ng lahat ng yan. At hindi siya nakakainis. Nakakainis siya kasi hindi niya ako binibigyan ng sex. Gusto niya makipagtalik sa akin. Kakasabi lang niya sa akin. Gusto mo rin makipagtalik sa akin, pero ako lang ang nauna dito. Sabi niya, gusto mo rin makipagkalik sa kanya, di ba? Yun ang sinasabi niya doon sa Aliman. Sabi nila, sandali lang, hindi ganyan ang ugali namin. Alam mo yun, namimiss mo yung mas mahalagang bagay. Ang pinaka-importanteng punto sa buong usapan na to, mahalaga ang pahintulot niya. Anong ibig mo sabihin pahintulot? Wala kaming pahintulot. Dinadakma lang namin sila at ginagawa ang gusto naming gawin. Ganun ang nararamdaman nila. At yun ang ginagawa nila sa isang antas na inihalin tulad ko sa industriya ng panggagahasa sa Europa. Seryoso ako. Ang mga politiko sa kanluran ay lumikha ng isang industriya ng panggagahasa at iniaalay nila ang kanilang mga batang babae at kababaihan sa lahat ng mga sabik na lalaking dumarating. Tingnan mo lahat ng mga lalaking ito. Ito ay sa Ceuta, Espanya. Nangyayari pa rin ito, by the way. Patuloy pa rin ito. Tingnan mo lahat ng mga lalaking dumarating. Nasaan ang mga babae at bata? Walang mga babae at bata. Akala mo ba kapag nakakakita sila ng mga babaeng hindi kamukha ng sa kanila, nakikita nilang kaakit-akit ang mga ito? Sa totoo lang, hindi naman mahalaga. Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Kaya sila nakakulong. Hindi dahil tinatanggap ang panggagahasa sa kanilang bansa. Hindi ito tinatanggap. Tinatanggap ito sa mga babaeng maluwag ang pamumuhay. Ganito nila ito tinitingnan. Nakikita nila ang isang babae, isang relihiyosong babae, at isang babaeng maluwag ang pamumuhay. At ang definisyon nila ay, kung nakasuot siya ng hijab o burka, siya ay isang relihiyosong babae. Kung hindi siya nakasuot ng hijab o burka, ibig sabihin ay pokpok siya. Kung pokpok siya, bakit hindi mo matugunan ang aking mga pangangailangan?
Ganun lang kasimple yon. Ang mga lalaking ito ay walang pagsisisi sa kanilang ginawa. Naniniwala pa nga sila na pinapayagan ito ayon sa kanilang paniniwala at kultura. Mga sex slave. Sa ngayon, walang programa ang pamahalaan ng Britanya para turuan silang umasal ng iba. Kaya ibig sabihin nito ang aking Parang gagana yon. Kailangan na rin nating itigil ang pagsasabi niyan. Parang yung mga training video laban sa sexual harassment. Akala mo epektibo. Alam mo ba, noong 2015 nang buksan ni Angela Merkel ang mga hangganan ng Europa para sa mga malilibog na lalaki mula sa ikatlong mundo. Sa parehong taon din, 2015, kilala ito bilang, tingnan mo, kilala ito bilang ang Cologne Sex Assault. Kaya ang mga babaeng Aleman, lumabas lang sila gaya ng dati tuwing taon. Lumalabas naman talaga sila noon pa. Lumabas sila para magdiwang ng bagong taon. At libu-libong kababaihan ang sexual na hinalay ng mga lalaking Arabo, mga lalaking mukhang Arabo. Noong panahong yon, dahil hindi alam ng mga makakaliwa ang nangyayari, iniulat pa ito ng BBC. Kaya ang ginawa nila, nagsimula silang magbigay ng pagsasanay. Kaya pagkatapos nun, nagsimula silang bigyan ng pagsasanay ang mga iyon na, "Oy, huwag mong hawakan ng mga babae nang walang pahintulot nila." Parang uubra naman yon. Sa totoo lang, makikita natin kung meron nga. Oh, ito yon. Parang ito na nga. Yan ba ang gusto mo? Yan ba ang gusto mo? Parang hindi naman ito gagana. Sige. huwag mo akong hawakan dyan. Ito ang aking no-no square. Tingnan mo yung lalaki sa likod. Huwag mo akong hawakan dyan. Ito ang aking no-no square. Ayon sa kanila, nangyari raw ito sa Finland o kung saan man. Kaya alam mo na, sa tingin mo ba gagana ang mga training na ito? Mga anti-harassment training modules sa mga taong ito? Hindi yan gagana. Ngayon, ang mga charity ang gumagawa ng ilan sa mga trabaho na yan para sa kanila sa loob ng mga kulungan na ibig sabihin milyon-milyong pera ng mga nagbabayad ng buwis ang ginagastos para turuan ang mga dayuhang bilanggo ng mga pangunahing pagpapahalaga ng tao at kung paano magsalita ng Ingles. Hindi lang yan, sobrang siksikan na ng mga kulungan na naglalabas na sila ng mga mararahas na sexual offenders at mga pedophile. Tama yan. Pinaaga nilang pinalalabas ang mga nahatulang sex offender dahil wala ng sapat na espasyo sa mga kulungan. Ngayon, nagpapapasok sila ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Parang umaapaw na ang mga selda sa kulungan ninyo. Hindi naman problema yan, 15 taon na ang nakalipas. Ito ang mga bagay na hindi nakikita ng maraming tao sa kaliwa dahil nakatira sila sa mga lugar na malayo sa kung saan nararanasan ang mga problemang ito. Pero hayaan mong i-fast forward ko ang videotape ng 10 taon. I-fast forward natin. Ano ang magiging itsura ng lipunan pagkalipas ng 10 taon kung walang magbabago? Sino ang magdurusa kung mas marami pang Lahat. mga sex offender sa kalsada? Ang mga babae at mga bata ang magdurusa. Ganun na nga ngayon. Ngayon, sana hindi ko na lang kailangang pag-usapan ang mga bagay na to sa page ko. Pero ito ang mga bagay na nakikita ko tuwing linggo gamit ang sarili kong mga mata. At ang pinaka nakakagulat para sa akin ay ayon sa mga woke na kaliwa. Noong tumayo ako sa entablado ng TEDx at nagsalita tungkol sa reforma sa kulungan at kahalagahan ng kabaitan, itinuring nila akong bayani. Pero nung nagsimula akong magsalita tungkol sa realidad na nakikita ko sa mga kulungan, ako ay naging kontrabida at dapat akong i-cancel. Yung lalaking nasa TEDx stage ay ako pa rin. Ako pa rin si Michael Mazie, may akda ng young offender, 18 taon nang hindi umiinom at patuloy na nagpapatagpo ng charity. Naniniwala pa rin ako sa kabutihan at reforma sa kulungan. Isa pa rin akong pamilya tong tao. Wala namang magbago doon. Sana. Pero wala lang siyang pagkahilig sa pagpapakamatay tulad ng mga makakaliwa. At ipinagdarasal ko na magkaisa tayo at magising para sa kapakanan ng mga kababaihan at mga batang babae. Oo, pero alam mo ba kung sino ang nagdadala sa kanila? Sino ang nagdudulot ng lahat ng kaguluhang ito? Ito. Ito ang mukha ng makabagong kaliwa. Sila ang mga taong nagdadala ng mga dayuhan, mga dayuhang, libog na migranteng lalaki, mga babaeng ito, mga baliw na babae. At alam mo ba? Marami sa kanila ay napapabalita pa. Itong babaeng ito, isa siyang aid worker na pinatay ng isang Afghan at ang kanyang bangkay ay isinilid sa maleta. Ganito ang ginagawa nila sa kalsada. Tingnan mo ito. Nangyari ito sa Pransya. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang taong ito. May hawak na malaking kutsilyo, hinahabol ang mga tao, sinasaksak sila. Tingnan mo ito. Isang Afghan na lalaki ang nakulong ng 7 taon dahil sa panggagahasa ng isang babae. Isa pang Afghan ang nanggahasa ng isang dalagita. 12, 2 dalagitang babae. Lahat ay mga Afghan. Nangyayari lang talaga ito. Tulad ng sinabi ko, ang mga politiko sa kanluran ang lumika ng industriya ng panggagahasa. Ang mga lalaking ito ay pumupunta rito. Hindi ito pinalalaki. Naiulat na ito ng maraming beses. Alam mo, ang mga napupuslit ng tao, o alam mo, itong mga migranteng inilalagay sa mga hotel na ito, gumagawa sila ng mga TikTok at sinasabi nila, uy, tingnan mo kung gaano kaganda ang buhay dito.
Kinukunan pa nila ng video ang mga ordinaryong babaeng kanluranin sa mga shopping mall o sa mga shopping street at kung saan-saan pa. Kaya nga namamatay na rin ang mga shopping street. Kinukunan nila ng video ang mga babae at ina-upload nila ito sa TikTok at sinasabi nilang, pumunta kayo rito. Hindi ka makapaniwala sa swerte mo. Anong ginagawa mo dyan? Nakikipagtalik ka lang sa kambing sa kanayunan ng Pakistan o Afghanistan. Halika dito. Magkakaroon tayo ng matitirhan. Magkakaroon tayo ng pagkain. Mas marami pa tayong pagkain dito kaysa sa ating sariling bansa. At higit pa dyan, tingnan mo ito. Tingnan mo lahat ng mga babaeng ito. Kaya naman nangyayari ito sa isang antas na hindi masukat.